Ang dami nagsusulputan na bagong loan app ngayong year 2025. At itong loan app, guys, na i-share ko sa inyo, bagong-bago siya sa App Store. And suddenly, hindi pa po siya available ngayon sa Play Store. But sooner din naman maging available. If ever, no, na maging okay itong loan app na ito. Kaya naman, huwag nyo munang i-download, huwag nyo munang i-try. Susubukan ko muna and tingnan nyo kung okay ito sa inyo, ha. Kasi itong loan app na ito ay nagpapautang daw po up to 70,000 pesos. Fast approval, madaling mag-apply, approve daw agad. One valid ID lang yung kailangan at tiyak instant approval daw. Pero ang tanong dito, okay ba tong loan app na ito since bagong-bago pa lang siya? Anyways, guys, sa video ngayon, pag-uusapan natin si Fan Solution Loan App. Bagong-bago pa talaga yung pangalan niya, no? So, as you have noticed, guys, under na po siya ni Tala Pera Loan App online. So, I don't think so, no? Tala talaga. So, Tala Pera Loan App online ba talaga ito? By the way, si Fan Solution po is operated under AKR Sing Lending Investor Incorporated. Then sabi niya po dito sa privacy policy po, this loan services daw provided by Fan Solution App or authorized by Infinite Lending Corporation, which is as I visited the SEC website po, and nakita ko po doon na legit po na nandito po sa list of recorded online lending platforms po sa Infinite Lending Incorporated. But nakalagay po kasi dito no, na Infinite FB page used for marketing purposes only. So wala dito si Fan Solution, but I don't know yet pa sooner kung ilalagay nila kung naka-process pa siya. So parang hindi po siya intended for loan purposes, no? So nakalagay po diba na for marketing purposes siya. So nakalagay po kasi sa privacy policy po ni Fan Solution na si Infinite Lending Corporation nga po, which is approved by Security Exchange Commission po, but subject to the authorization and supervision po. So, subject for authorization and supervision pa po siya ni SEC. So, antabayanan natin to kung may pagbabago or mag-a-update po ito. So, anyways, madami rin naman talaga ding loan app na nasa SEC website na license to operate pero hindi siya talaga okay. Kaya nga po sisilipin natin tong bagong loan app na ito. Anyways, no, ito try natin para makita nyo ano bang meron sa loan app na ito, ano bang buong proseso niya, magkano ba yung interest rate niya, gano'n ba katotoo na approve agad dito. So, after downloading the app po, so i-open natin siya. And then, dito po sa dashboard no, nakalagay dito na we need to permit daw the Fan Solution to track our activity across our company's apps and website. So, allow po natin, no. So, after this one, nakalagay nga po dito yung kanyang loan amount po na 70,000 pesos. Loan term nila po is 120 days. And then, meron daw siyang interest rate po na 0.06% per day. So, gaano ba katotoo itong mga to? Kasi usually po, sa mga ganito, front lang nila to eh. Pero talaga, kapag talaga sa dulo-dulo ng application, doon mo na malalaman talaga yung totoong interest rates niya. So anyways, para mapasok natin itong app, click lang po natin itong apply now. So as usual, we need to enter our mobile phone number here and then we need to get our verification code. I-enter po natin ito. Then right after that po, nakita ko yung aking loan amount na from 70,000, nabawasan ko siya ng isang zero. Naging 7,000 pesos na lang. And then ang loan term niya na is ito na, 7 days to pay. And then, kanina sabi niya, 0.06% interest per day daw siya. Ngayon, 0.05% na lang. So, dito po sa may baba, ito po yung parang loan application process niya. This time, simulan muna natin sa authentication process, no? So, here po, we need to submit our ID details here. Ito nga po pala yung mga IDs po na tinatanggap po nila. Meron po silang recommended ID type, meron din po silang other options. So, sa recommended ID type, so ito po yung mga yun, ano? Ngayon, kung wala tayong recommended ID type, may other options tayo, which is a postal ID, PIC, and then pag-ibig. And then, pili lang tayo ng isa po dyan. And pipicturan po natin yan. So, madedetect na rin po nila yung ating info sa ID and then i-check po natin itong mabuti kasi ito guys, itong sa akin is mali yung pagkabasa ng ID number, may dalawang number na mali and then dito sa aking date of birth then mali din siya. So, we can edit naman then after. And then sa next one po is the facial recognition. Selfie tayo dito. And then right after that, tapos na tayo sa authentication process. So, finish na siya. So, tingnan nyo naman yung spelling ng finish. So, pag mga itong mga wrong spelling, parang daw talaga ako sa loan app. Nakalagay dito,
finish. Walang age. But anyways, proceed pa rin tayo. So next po is our personal information. So we need to fill up our education, marital state, email, gender, loan purpose, address details, home phone, number of children, and then so last one is the home city. And then sa next step is the job information. So here po, fill upan ulit natin tong mga information na kailangan nila, like our company name, company address, company phone number, profession, work experience, monthly income, address details, salary day, job type, and then yung salary type. So after po nito is the contact informations, or we need to fill up the character references po that they need. So nanghihingi po sila ng 5 character references po. So kukunin po natin ito sa ating phone list or sa ating phone book po. So sa last step po is our payment account information po. So ito na po yung disbursement channel po. So dito po nila isa-send yung ating approval amount kung gusto po natin mag-loan dito sa Fund Solutions. So pwede natin input yung ating e-wallet account or bank account. So pipili lang po tayo dyan. And then agad-agad naman, hindi pinag-isipan, nakalagay po na meron tayong loan offer po na 2,000 pesos na lang. So from 70,000, naging 7,000, ngayon naging 2,000 na po. Ito yung final loan offer nila sa atin. So hindi pa rin po nagtatapos dito kasi kailangan natin makita yung breakdown of loans niya or summary of loans niya, kung magkano yung talagang interest rate, magkano na yung amount na marireceive natin, ano ba yung tunay talaga natin na loan amount. So i-click po natin tong apply sa baba. So ito na yung pinakagusto natin na part, yung makita natin yung loan amount, yung ating disbursal amount, magkano ang kanyang mga interest rates. So finally nga po, mayroon tayong 2,000 na loan amount. Ang matatanggap ko na lang daw po is 1,200 pesos, and then yung repayment amount ko, buo siya, 2,000. So ibig sabihin na kung 1 to lang yung matatanggap ko, 800 yung lahat-lahat ng interest rate nila sa akin. So nakalagay dito na 7 days, 1 week to pay lang siya. So, meron po siyang processing fee po na 667 pesos, ang taas ha. Total interest fee is 13 pesos only. Kasi nga 0.05% lang daw. Wow. May risk control service fee siya na 120 pesos. Mataas din ha. So grabe lang na, for 7 days, ito lang yung matatanggap natin, 1,200 pesos. Kasi yung fees, charges, interest rate niya, kapag itotal kasi natin yung processing fee plus interest fee, risk control service fee is equals to 800 pesos eh. Kaya nga po yan na yung ibabawas nila, then yung 1,200 pesos na lang po yung marireceive natin. Pero 2,000 talaga yung babayaran natin in a whole. So for 7 days. So lumalabas po, ang effective interest rate talaga nila sa atin, in a whole na po ito ha. Lumalabas siya na 40% of the loan amount. Grabe yun. So anyways, mabuti na lang din na silip natin tong loan up na ito. Tinry ko naman din siya ituloy kasi natataasan talaga ako and hindi pa natin sure no kung ano ba talaga ang pakay talaga ni Fund Solution. Kung magtatagal ba talaga siya sa App Store. Kaya naman ngayon, punta tayo sa aking account. I-delete ko po tong account na to. Napakadali lang po mag-delete sa account na to. Punta lang po tayo sa setting. Click lang po natin to account cancellation. And then i-agree lang po natin itong nandito sa box and then i-confirm lang po natin. And then after that, deleted na po yung account natin dito. So for me, this loan app is not recommendable. Kasi unang-una guys, wala pa po siyang rating sa App Store dahil bagong-bago nga po itong loan app. Nakita naman natin kanina na napaka-deceiving ng mga loan offer niya, no? So anyways naman, hindi naman din talaga natin makukuha yung highest loan offer nila like that, 70,000. Hindi naman talaga kapag first time. And then yun nga, na-e-end tayo sa 7 days to pay lang, 1 week to pay lang pala. So agad-agad gusto nilang makuha talaga agad yung inutang natin. So ano lang ba yung 1 week, di ba? Ang bilis-bilis lang nun. Well, in terms of the application process, ang bilis nga lang, ang smooth lang din naman yung proseso, no? Wala naman silang gaano masyadong hinihingi. And ito nga na instant approve po tayo dito, may loan offer agad tayo. Pero guys, kung magde-decide kayo na susubukan nyo talaga tong loan app na ito, no? Pag-isipan nyo ng madaming beses bago kayo lumusob dito kasi hindi nga natin alam ano ba talagang agenda ng loan app nito. But it's up to you pa din naman, no? At least na-i-share ko siya sa inyo, naging aware kayo sa loan app na ito, and for me, it's not recommendable. So, yun lamang po, patuloy po tayo nagsisearch dito ng mga bagong loan app, mga nag-i-exist na loan app, or mga dating loan app na nagpapalit-palit na ng pangalan. So, you can comment down below naman sa mga loan app na gusto nyong ipa-review or silipin natin. I will do my best para masilip yan. So, yun lamang po, ano po may natutunan kayo sa video. I hope nakatulong tong video sa inyo. Kung nagustuhan niyo yung video, please don't forget to like, share, and subscribe. Click yung bell button po lahat ng videos ko. Sabay ka na notify po kayo. Thank you for watching this video. Bye!